depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. You are thinking kung ano yung best na response kapag na-feel mo na nanlalamig na siya. But what are the signs na nanlalamig na yung kapartner mo sa'yo? I think the number one sign na yung partner mo is nilalamig na sa relasyon is kapag nagiging unsubmissive na siya, unsubordinate, or higit sa lahat, masyado siya matapang. Yung tipong hindi siya takot mawala ka. Ang angas niya, kumbaga. Parang siya yung may kakayahan mag-handle or anything like that. Ganun talaga kapag hindi ka na interesado sa isang bagay. Willing ka na mawala siya. At kapag willing ka na mawala ang isang bagay, doon na pumapasok yung angas mo para ipakita mong matapang ka. Kasi pakiramdam mo, okay lang sa'yo na wala siya, di ba? So, hindi lang naman applicable yan sa babae. Kahit naman sa babae or lalaki or relationship. Kahit naman sa mga trabaho, di ba? Kapag dumarating na sa point na hindi mo na kailangan yung trabaho mo, nagiging maangas ka na sa trabaho, nagiging magaspang na ang ugali mo. So, nafe-feel mo na medyo gumagaspang na yung ugali niya. And nafe-feel mo na parang uncontrollable na siya. And at the same time, unresponsive. And hindi na rin siya, mararamdaman mo na hindi na siya ganong nag-reach out or hindi na siya ganong, alam mo yun, nanlalamig na at dumarating na sa puntong gusto niya makipaghiwalay. So kapag nanlalamig na ang isang tao sa'yo, what is the best response na magagawa mo? Paano ka ba magre-respond sa ganyan? Paano ka ba dapat mag-react sa ganyan? So meron akong 3 points na maibibigay sa'yo na best reaction for this. But if you have a further question, we can have a one-on-one coaching and that will be a helpful thing sa side mo because I can give you definite answer for all your questions that you have over the phone call. However, didiretso tayo sa topic na to. 3 bagay na dapat mong gawin sa tuwing nanlalamig siya. Number 1, ang pinaka dapat mong gawin is just to mimic. Ibig sabihin ng mimic, gayahin mo yung pacing niya. So, tularan mo lang siya kung paano siya mag-react sa'yo. Ganun ka din mag-react. So, ang ibig ko lang sabihin is control self-discipline and patience. Kung ayaw kang yakapin, huwag mong yayakapin kahit gustong-gusto mo nang yakapin. Kasi kapag yung pagiging needy mo, sumobra, dumating sa point na nag-extend ka ng effort para lang i-please siya, that will be the time na dun siya aabuso eh. Yun yung magiging entry point niya. Dun kanya makikitaan ng weakness. Alam mo yung parang aso siya na pag tumalikod ka, mas hahabulin ka, mas kakagatin ka, mas tatahulan ka, mas lalapitan ka, mas hahabulin ka ng aso pag tumalikod ka. Bakit? Nagpakita ka ng weakness mo eh. Yun yung entry point niya. At applicable to kahit sa lahat. Sa lahat ng bagay, once na nagpakita ka ng weak point mo, yun yung entry point nila. Para pumasok sila and i-abuso yung pinapakita mo dahil nakikita nila na yun yung weakness mo. At kapag nakikita nila ang weakness mo, mas madali kang kontrolin, mas madali kang manipulahin, at higit sa lahat, mas madali kang saktan. So, kung magiging needy ka, despite ng pinapakita niya na panlalamig, then it will be your loss. Kasi ang mangyayari niyan, that will be the time na magiging abusive yung partner mo or yung ex mo. So, ang pinakamagandang gawin is kung ayaw kang yakapin, huwag mong yakapin. Kung ayaw kang i-chat, huwag mong i-chat. Kung ayaw niya makipagkita, huwag ka rin makipagkita. Huwag kang mag-initiate. Hayaan mo siya na gawin niya yung dapat niyang gawin. Doon na papasok yung second point. Kapag nanlalamig siya, give a time. Bigyan mo ng oras. Kasi hindi mo madadaan yan sa usap. Hindi mo madadaan yan sa language. Hindi mo madadaan yan sa verbal. Hindi mo madadaan yan sa convincing words. Hindi mo madadaan yan sa ipapaliwanag mo na para kang teacher, para kang guro na mag-e-explain sa kanya ng right and wrong. And pwede mo sigurong sabihin yung sa loobin mo na mali siya. Na, oy, mali ka dahil ganito ginagawa mo. But to teach her how to do that, I don't think na mag-work yan. Kasi nga nalalamig na. So wala siyang init na makinig sa'yo at wala rin siyang init na makinig sa leadership mo or sa mga teachings mo. So that would be the time na pinaka-the best na gawin mo is bigyan mo na lang siya ng panahon.
hayaan mong ma-realize niya na mali siya. Mas maigi kasing turuan niya yung sarili niya kung ano yung tama kaysa ikaw ang magtuturo sa kanya ng tama dahil hindi niya matututunan yun. 'Di ba? Parang ganun lang yun, parang pagbibisikleta lang yan eh. Kung tuturuan mo ako magbike, tapos ikaw rin naman pala yung pipidal, ikaw din ang hahawak na manubela, ano matututunan ko? Hindi ba't mas maigi kung gusto mo akong turuan magbike is ako yung magbabike mismo, ako yung gagamit ng bisikleta. Para kung sakali, matutunan ko yung right way. So same thing din, ibigay mo lang, i-spit mo lang yung mga dapat mong i-spit, then hayaan mo na siya kung paano niya mamanihuhin yung sarili niya, kung paano niya marirealize na mali siya. Bigyan mo siya ng time. Eventually, marirealize din niya yan. Especially kapag mataas ang pasensya mo. And number 3, the hardest part na dapat mong gawin. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Hindi ko alam kung magagawa nyo to. Duda ako na magagawa nyo to. Pero sa totoo lang, ito talaga yung dapat nyong gawin. Yung wala kang gagawin. Yan yung pinakamahirap na parte. Kasi kapag wala kang ginawa, yun yung time na pinapakita mo yung strength, principle, and state of belief mo. Na alam mo sa sarili mong wala kang ginawang mali, wala kang ginawang masama, hindi ka guilty sa hiwalayan. Or kung may nagawa ka mang masama, hindi ka pa rin ganun naaalog dahil alam mo sa sarili mo na at the end of the day, tao ka lang din naman. Nagkakamali at nagkakasala ka din. So, you need to stand dun sa point na yun. At kung meron ka matinding foundation dun at nanlamig ang isang tao sa'yo, you don't need to be bothered. Hindi ka dapat mabother sa nangyayari dahil alam mo wala kang ginagawang masama. Yun yung confidence, yun yung pagkabilib mo sa sarili mo. That's how you trust yourself. And if you will do that, para lang siya nagmamaoy nun. Alam niyo yun, yung nagmamaoy. Para siya nagmamaoy, nag-iinarte, nagdadrama. Para lang siyang batang nanlalamig. And eventually, marirealize niyan mag-isa niya. Kasi para siyang nagtatampo sa bigas, di ba? Para siya nagtatampo sa wala. Kasi wala kang ginagawang reaksyon. Wala kang pinapakitang reaksyon. Pero ito yung mahirap na bagay ha. Kasi kayo, ang ginagawa nyo, overthink to the max. Nag-o-overtime pa kayo sa pag-o-overthink. Daig nyo pa yung nagtatrabaho ng 12 hours kung mag-isip kayo tungkol sa ex nyo. And that is the best thing to do. Good news pa nga eh. Wala kang gagawin. Di ba good news yun? Ito yung hindi matanggap ng karamihan. Yung good news na wala kang gagawin, na chillax ka lang, relax ka lang, focus ka lang, and at the same time, mas magagawa mo yung bagay na dapat mong gawin, like sa trabaho, sa pamilya, sarili mo, kasiyahan mo, mas may invest mo yung time mo sa ganun kaysa yung kung ano-ano pa iniisip mo, kung ano-ano pa diskarte. Mas maiging wala ka na lang gawin. Mas maiging relax ka lang, chill ka lang. Although, sinabi ko itong 3 bagay na to na dapat mong gawin. Pero kung titignan nyo siya, tutuusin, parang sa isang point lang siya magda-downfall eh. Yun lang yung conclusion, wala ka lang gagawin. Hindi ka gaano mag-chat, di ka gaano magte-text. Anong ginawa mo? Wala. Di ka lang nag-chat, di ka lang nag-text, di ka lang naghabol. Diba? Ganun lang naman ka-basic yun, diba? So, ano ba yung pangalawa? Diba? So, yung pangatlo. Ganun lang sila. Napaka-basic lang niya. Hindi nyo kailangan pahirapan ang sarili nyo. Nagmamaoy lang yan. Ang pinakamaiging gawin nyo, wala kayong gawin at marirealize nyo na para siyang bata. Di ba the best pa rin yun? So that will be the best solution kung sakaling nanlalamig na siya sa'yo. Anyways, if you still have a question, give us a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.